Nung ako'y bagong mananampalataya, ang iniisip ko kapag binabasa ko ang awit o mga awit, itong Book of Psalms, ay parang napakadali ng buhay ng Kristiyano at ang naitanim sa aking isipan ay ang buhay ng Kristiyano ay buhay ng patuloy na may pag-aawit at pagsamba sa Diyos. Totoo naman ito. Ngunit, ang hindi ko alam noon na ngayon ay alam ko na ang bunga ng Book of Psalms o ng mga awit ay hindi nagsimula sa masaya at magaang na buhay ng mga anak ng Diyos o ng mga mananampalataya. Kung babasahin natin, at ngayon tayo ay nasa 105 na nang ito'y sinimulan natin ng Psalm chapter 1 na more than 2 years ago, ay nakita natin na ang bunga ng Psalms ay sa dami ng pinagdaanan na pagsubok at kabigatan ng mga anak ng Diyos. Ito ang hindi natin naririnig noong mga kapanahunan, marahil na mga 10 years ago, na ang gawin mo lamang, ikaw ay pumuri sa Diyos at ang lahat ay bubukas ang langit at ikaw ay pagpapalain, sigsik, liglig at umaapaw. All you have to do is praise God and all the rest will be God's doing. Pero umabot na tayo ng 105 chapters ng Book of Psalm. At nakita natin na ang mga pinagdaanan ng mga anak ng Diyos na ito ay kumbaga, kung masabi natin ay parang dumaan sila sa butas ng karayom, sa hirap, at talagang naroong sila ay naibaba sa napakaraming problema, and yet, sa kanilang mga problema, ay naroong hindi nawala ang pagsamba at pagpuri sa Diyos. Kitang-kita natin sa awit, nandoon at talagang sila ay dumadaing sa Diyos. Yung pagkabasa natin sa English na, and they cried unto the Lord. Ito ay, alam natin na, and they cried unto the Lord, kapag ito ay umiiyak, hindi ibig sabihin umiiyak sa ating immediate understanding, kundi sila'y humihiyaw at tumatawag at nananalangin sa Diyos at humihingi ng tulong ng kanilang pinagdadaanan. At sinasabi nila, minsan ay hindi sumasagot ang Diyos sa kanilang prayers. Minsan ay parang wala ang Diyos. At makikita rin natin na dito sa awit na ito, kaya ito ang gusto ko at paborito ko sa Book of Psalms, hindi plastic o hindi pagkukunwari ang emosyon at damdamin at pagpapahayag ng mga kumatha nito sapagkat sinasabi nila, bakit yung mga unbelievers, sila pa yung magagandang buhay? Sila pa yung parang ang material na blessing ay napakarami. Bakit kami na inyong mga anak ay ganito? Ba't hindi ito plastic? Sabi ko, ito'y totoo. Hindi ito yung nangangaral na all you have to do is trust the Lord at ikaw ay payayamanin. And I beg to differ sa mga mangangaral na ganoon dahil itong salita ng Diyos ay kitang-kita na kung sino pa ang namumuhay at sumusunod sa Diyos, parang walang katapusan ang pagsubok sa kanilang buhay. Kaya marahil kung bakit umaapaw ang mga churches na mga ibang churches ay sapagkat ang naririnig na pangangaral ay yung gusto ng mga tao ng material na blessing. And yet, dito sa salita ng Diyos na sinasabi natin, the Word of God, ay may mga karanasan at maraming karanasan na sila'y dumaan sa napakaraming pagsubok. Ngunit makikita natin na may mga bilang na mga naging tapat sa Diyos na kahit na sila'y dumaan sa maraming pagsubok, sila'y nanatili. Hindi yung kapag nawala yung swerte, o pagka parang ayaw nang mawala yung mga malas sa buhay ko, ay ayoko nang sumamba at sumama sa pagpupulong ng mga anak ng Diyos. Ang tingin lagi nila ay mag-commit ka sa church, ang equals nito, ang resulta nito ay masarap na pamumuhay. Tandaan natin ang sinabi ni Jesus, in this world you will have tribulations. But
Be of courage. Dahil hindi ito ang katapusan ng kwento ng banal na kasulatan. Tumatakbo pa tayo sa tinatawag nating kasaysayan ng sanlibutan ito. And yet, kahit na ang gulo-gulo na ng ating kapaligiran, parang nung isang araw, Friday afternoon, biglang may sumingit sa social media na isang babaeng umiiyak dahil ang kanyang sinasabing talisay, hindi ko pa maintindihan, yung pala yung Batangas, na ang daming nalubog sa putik at ng mga nangamatay dahil sa bagyo. Ngayon, kung isipin nyo na ikaw ay isang faithful na Kristiyano at yung tungkulin mo ay yung ginagawa na talagang matapat sa Diyos, kung susurihin mo ay talagang wala kang pinalampas na kalooban ng Diyos sa iyong buhay, at pagkatapos ay mabalitaan mo ang iyong mag-anak ay natabunan ng lupa, anong iyong gagawin? Ano ang iyong magiging pananaw sa kinabukasan? Tayo ba ay maglilingkod sa Diyos dahil tayo ay binebless materially? O kapag tayo ay nawalan ng material blessings, tayo ay uurong at tatalikod sa ating Panginoon? Isang magandang katuruan at paalala sa atin ang Aklat ng Awit. At ngayon, tayo ay nasa Awit 105. Ito ay binubuo ng 45 verses. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. O magpasalamat kayo sa Panginoon. Kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan. Ipabatid ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bayan. Umawit kayo sa kanya. Umawit kayo sa kanya ng mga papuri. Sabihin ninyo ang lahat niyang kahangahangang mga gawa. Lumuwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Magalak ang puso nila na nagsisihanap sa Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang kalakasan. Patuloy ninyong hanapin ang kanyang mukha. Alalahanin ninyo ang mga kahangahangang gawa ng kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. O kayong binhi ni Abraham na lingkod niya, mga anak ni Jacob na mga pinili niya. Siya ang Panginoon nating Diyos. Ang kanyang mga kahatulan ay nasa buong lupa. Kanyang inaalala ang kanyang tipan magpakailanman. Ang salita ng kanyang iniutos sa libong salinlahi. Ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham. Ang kanyang sinumpaang pangako kay Isaac, na kanyang pinagtibay kay Jacob bilang isang tuntunin, sa Israel isang walang hanggang tipan, na sinasabi, sa iyo'y ibibigay ko ang lupain ng Kanaan bilang iyong bahaging pinakamana. Nang sila'y iilan lamang sa bilang at totoong kakaunti, at doon ay mga dayuhan na gumagala mula sa isang bansa tungo sa isang bansa, mula sa isang kaharian hanggang sa ibang bayan. Hindi niya pinahintulutan ang sinuman na sila ay pagmalapitan. Sinaway niya ang mga hari alang-alang sa kanilang sarili. Huwag ninyong galawin ang aking mga pinahiran. Ang aking mga propeta ay huwag ninyong sasaktan. At siya'y nagdala ng taggutom sa lupain. Binali niya ang bawat tungkod ng tinapay. Siya'y nagsugo ng isang lalaki sa unahan nila. Si Jose, na ipinagbili bilang alipin. Ang kanyang mga paa ay sinaktan ng mga tanikala. Siya ay nilagyan ng kwelyo ng bakal. Hanggang sa ang kanyang salita ay maganap, siya ay sinubok ng salita ng Panginoon. Ang hari ay nagsugo at pinakawalan siya, ang pinuno ng mga bayan, at siya ay pinalaya niya. Kanyang ginawa siyang Panginoon ng kanyang tahanan at pinuno ng lahat niyang ari-arian upang talian ang kanyang mga pinuno ayon sa kanyang nais at turuan ng karunungan ang kanyang matatanda. Ang Israel
ay dumating sa Ehipto. Si Jacob ay nakipanirahan sa lupain ng Ham at ginawang napakabunga ng Panginoon ang kanyang bayan at ginawa silang higit na malakas kaysa kanilang mga kaaway. Kanyang ibinaling ang kanilang mga puso upang mapuot sa kanyang bayan, upang makitungong may katusuhan sa kanyang mga lingkod. Kanyang sinugo si Moises na kanyang lingkod at si Aaron na kanyang pinili. Kanilang isinagawa ang kanyang kahangahangang gawa sa gitna nila at mga kababalaghan sa lupain ng Ham. Siya'y nagsugo ng mga kadiliman at nagpadilim. Sila'y hindi naghimagsik laban sa kanyang mga salita. Kanyang ginawang dugo ang kanilang tubig at pinatay ang kanilang mga isda. Ang kanilang lupain ay napuno ng mga palaka, maging sa mga sisidlang tulungan o tulugan ng kanilang mga hari. Siya'y nagsalita at dumating ang mga pulutong ng mga langaw at ng mga niknik sa buong bayan. Binigyan niya sila ng yelo bilang ulan at liyab na apoy sa kanilang lupain. Pinatay niya ang kanilang mga puno ng ubas at mga puno ng igos at winasak ang mga punong kahoy sa kanilang lupain. Siya'y nagsalita at ang mga balang ay nagsidating. Ang mga batang balang na di kayang bilangin, nakinain ng lahat ng pananim sa kanilang lupain at kinain ang bunga ng kanilang lupain. Pinagpapatay din niya ang lahat ng panganay sa kanilang lupain, ang unang bunga ng lahat nilang kalakasan. At kanyang inilabas sila na may pilak at ginto, at walang sino man sa kanyang mga lipi ang natisod. Natuwa ang Ehipto nang sila'y magsialis, sapagkat ang pagkatakot nila'y dumating sa kanila. Kanyang inilatag ang ulap bilang panakip at apoy upang magbigay liwanag sa gabi. Sila'y humingi at dinalhan niya ng mga pugo at binigyan niya sila ng saganang tinapay mula sa langit. Kanyang binuksan ang bato at dumaloy ang tubig. Ito'y umagos sa ilang na gaya ng ilog, sapagkat naalala niya ang kanyang banal na salita at si Abraham na kanyang lingkod. At kanyang inilabas na may kagalakan ang kanyang bayan at ang kanyang hinirang na may pag-aawitan. At ibinigay niya sa kanila ang mga lupain ng mga bansa. At inangkin nila ang paggawa ng mga tao upang kanilang ingatan ang kanyang mga tuntunin at ang kanyang mga kautusan ay sundin. Purihin ang Panginoon. Ito po ang salita ng ating banal na Diyos. Sa buong kabanatang ito, muli na naman natin makikita ang patungkol sa pag-encourage, paghikayat na ang mga anak ng Diyos ay magbigay ng papuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Katunayan, yan ang nasa talatang 1, verses 1 to 6, na yan ay exhortation to praise. At pagkatapos, ay naroon ang napakahabang pagpapaliwanag simula sa talatang 7 hanggang sa talatang 45 kung bakit kinakailangan na sila ay magbigay ng samba at papuri sa Kanya. At makikita natin sa napakahabang pagpapaliwanag na ito ay isang rehearsal, ito ay muling paggunita ng pinagdaanan o naranasan ng bayang Israel. Nagsimula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at pagkatapos hanggang sila ay naging bihag. Paano sila naging bihag sa Egypt? Dahil si Joseph ay dinala sa Egypt na isang bilanggo. Siya'y ibinenta ng kanyang mga kapatid. Si Joseph ay ginawang kalakal. Hindi natin mababasa sa Genesis yung malupit na pinagdaanan ni Joseph
na dito sinabi siya ay mayroong tanikala sa leeg at sa paa. Ngayon, madali na tayong makarelate niyan dahil kapag nakakapanood tayo ng mga movies, ay nakita natin kung papaano ang itsura ng mga slaves. Na sila ay kinakaladkad na may kadena at ang kanilang leeg at ang kanilang paa ay nakatanikala din ng bakal. Kung paano sila napunta sa Egypt ay dahil ang isang tao na lahi ni Abraham, katunayan, lahi mismo ni Jacob, ay naging bihag hanggang sa siya ay naging kanang kamay ng paraon. Hanggang sa namatay ang paraon na ito, at mayroong bagong paraon na hindi na natandaan ang ginawa ni Jose sa Egypt, na si Jose ang naging savior sa Egypt, dahil kung di dahil kay Jose, kasama rin ang Egypt na nagkaroon ng gutom. Nagkaroon kasi ng taggutom sa kapaligiran. At dahil kay Joseph sa bigay ng wisdom ng Diyos, ay naipaliwanag niya ang panaginip ng paraon. At nang iba ng paraon at dumami ang mga Israelita, dito sila ay pinagmalupitan at trinatong masama. At kumpleto ang pahayag nito at dumating si Moses. Sinugo ng Panginoon si Moses at ang kanyang kapatid na si Aaron. At sila ay nakaranas ng mga tinatawag nating mga salot. At narito yung mga plagues na naranasan ng mga Ehipsyo. Dahil ayaw pakinggan ni Pharaoh ang sinasabi ni Moses na sabi ni Yahweh, "Let my people go that they may worship me." At itong mga nabanggit na ito, bagamat hindi in order compared doon sa Book of Exodus, ngunit mahalaga itong mga nailagay dito. At ang kahuli-hulihang salot ay ang lahat ng mga panganay ng mga Egyptians ay mga nangamatay. At sinabi rito, pinagpapapatay din niya ang lahat ng panganay. Alam niyo, minsan kapag tayo ay masyadong nakabaling doon sa the goodness of God, na hindi natin nakikita yung the justice of God, at di rin natin nakikita yung the sovereignty of God, na ang kalooban ng Diyos, ang siyang masusunod. Kapag may namamatay, para bang, bakit mo ginawa yun, Panginoon? Parang ayaw nating tanggapin na ang Diyos ay pumapatay. Dahil nga, iniingatan natin ang kabutihan ng Diyos. Pero sa banal na kasulatan, ang Diyos ang siya nagbibigay ng buhay, ang Diyos din ang siyang pumapatay. Ang Diyos ang siyang may tangan ng mundong ito, kaya't maging ang mga kalamidad at sakuna ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ang sasabihin ng iba, hindi, ang diablo ang may gawa niyan. Ang ibig bang sabihin, ginawa ni Satanas ng walang pahintulot at kapangyarihan ng Diyos? Kung kaya't marami tayong mga sakuna, ang lahat ng pangyayari ay nasa kapangyarihan at kamay ng Diyos. Totoo na maaring gamitin ni Satanas sa mga bagay na ito, pero maging si Satanas ay instrumento ng Diyos. Instrumento para hatulan ang mga taong mapagmataas at matitigas sa mga puso. Kaya dito'y sinabi na ang mga nangamatay na mga panganay ng mga Egyptians, alam niyo, ito ay isang pagpapaalala, di ba, pinagpampatay din ng paraon ng Egypt ang mga panganay ng Israelita. Kaya nga si Moises ay napunta sa palasyo ng paraon dahil siya ay nilagay sa basket. Kung paanong ginawa ito ng paraon ng Egypt, ay ito rin ay pinamalas ng Diyos sa kanila. At pagkatapos, sabi sa verse 37, at kanyang pinalabas sila na may pilak at ginto, at walang sino man sa kanyang mga lipi ang natisod. Ngayon, ito na ang paglabas or exodus ng mga Israelites. At natuwa ang Ehipto, ang sabi rito, nang sila'y magsialis. Dahil 10 salot na walang humpay na sunod-sunod ang kanilang naranasan. Hanggang sa nahati ang dagat na pula
na nasaksiyan din, hindi lamang ng mga Israelita, kundi ng mga Ehipsyo, dahil hinabol nila ang mga Israelites nang sila'y tumatawid sa dagat na pula. Alam niyo, ito ang isang eye opener sa akin nung ako ay dating charismatic preacher na humahawak sa signs and wonders, na laging ang aming slogan noon ay supernatural signs and wonders na kayang wasakin ng Diyos ang mga gawa ng masasama. In fact, kami noon ay kapag sinasabi namin, if you're doing missionary work at hindi ka naniniwala sa signs and wonders, ay magiging ineffective ang iyong church planting o missionary. Kailangan mo ng signs and wonders. Yun ako dati. Pero nung binalikan ko ang mga talatang ito, palagay ko, walang tatalong signs and wonders and supernatural working na naranasan ng mga Egyptians nung panahon ni Moses. Walang makakagawa uli ng nahati ang Red Sea, and yet, let me ask you, may na-save ba ng mga Egyptians sa tindi ng signs and wonders? Wala. So it is not the signs and wonders that converts people, kundi ang Diyos ang siyang bumabago ng puso ng tao. In fact, kung ang himala na ang siyang magiging batayan ng missionary work, bakit ang mga Israelita, yung first generation Israelites na lumabas sa Egypt, bakit ang dami nag-murmur? Bakit hindi sila nakapasok sa Promised Land? Ang nakapasok sa Promised Land ay ang henerasyon ni Joshua. Nangamatay ang henerasyon ng mga Israelita sa wilderness dahil sila ay 40 taon ikot ng ikot sa wilderness. Naranasan niyo na bang maligaw? Kami, naranasan namin yan nila. Olive. Kami ay nasa Tagaytay at naghahanap ng makakain. Pangatlong beses na natin nadaanan ito. Niligaw kami ni Waze. Mahigit 1 oras, pagka-liit ng bayang yun mahigit 1 oras na ikot. Ito na naman yung lugar. Naranasan nyo ba na iniisip nyo yung for 40 years, hindi ba nila naikot yung wilderness? Na sinasabi ng mga Israelita, dati, bubot pa yung puno, maliit na yung malaki na yung puno. Dahil 40 years. Bakit 40 years? Dahil, tingnan ninyo ang pinakita ng Diyos. Dumaing sila ng pagkain, binigyan sila ng pugo. Nagsawa na sila siguro ng luto ng pugo. Adobong pugo, fried pugo, inihaw na pugo. At binigyan sila ng saganang tinapay. And yet, nag-murmur pa rin sila. And so, sabi ko nga doon namulat ang aking mga mata. Teka muna, I need to read my Bible again. At doon din na rin ako nagsabi sa aking mga kasama, we need to focus on the sovereignty of God rather than on the gifts of the Holy Spirit. Kasi noon panay kinakailangan mo ng gifting ng Holy Spirit para sa ganon ay ikaw ay mayroong paglay na kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang nakita kong kapangyarihan is the power of the Word of God. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay soberano. Ano ang gusto kong makita natin dito sa kabanatang ito? Ano ang nais kong maiparating sa ating kalagitnaan? Na tayong mga anak ng Diyos, kung bibigyan lamang natin ng panahon na alalahanin. Alam nyo, nandito ang talatang paulit-ulit na nababanggit ang remembrance, alalahanin. Halimbawa sa verse 5,
Alalahanin ninyo ang mga kahanga-hangang gawa ng kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan, at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Alalahanin ninyo, ito ang sinabi. At pagtapos sa verse 42, sapagkat naalala ng Diyos ang kanyang banal na salita at si Abraham na kanyang lingkod. Kaya ang aking hamon at paalala sa atin, dito ang kahalagahan ng pag-aalala ng tipan ng Diyos, ang pagpapaalala ng mga pangako ng Diyos, ang pagpapaalala ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat kung ang pagpapaalalang ito ay hindi mawawala, maliban na lamang kung tayo magkaroon ng Alzheimer's, ngunit kung ito ay lagi nating bibigyan ng panahon na ilagay sa ating isipan, ay masasabi natin na naroon ang katapatan ng Diyos. At ito'y magbibigay sa atin ng kagalakan kahit na tayo ay dumaan ng 400 years na being slaves. Alam ba ninyo na 430 years ang mga Israelita na naging biyag sa Egypt? Pero ang sabi dito sa binasa natin na at hindi, sa verse 14, hindi pinahintulutan ng Panginoon ng sino man na sila'y pagmalupitan. Hello? They were slaves for 430 years. Hindi ba pagmamalupit yun? Di ba nagreklamo sila na nung dumating si Moses, ay lalong pinabigat ng Pharaoh ang kanilang trabaho na inutos sa taskmaster na dagdagan ang kanilang trabaho at huwag silang bigyan ng ayuda. Kaya sinisisi ng mga Israelita si Moses, dumating ka pa, naging pahamak ka sa amin. Pero bakit binabanggit ditong hindi sila pinahintulutan ng Diyos na pagmalupitan? Sinaway niya ang mga hari alang-alang sa kanyang sarili o kanilang sarili. Alam niyo kung bakit? Ito ay looking backward. Nung sila ay alipin, sila ay pinagmamalupitan, daing sila ng daing. Nung sila ay nasa panahon ng kabigatan, walang katapusan ng pagrereklamo. Pero nung sila ay nilabas ng Diyos, at nang sila ay dinala sa promised land, 400 years para sa kanila ay maliit lamang o maikli lamang. Ito ang gusto kong tandaan natin. Hindi yung mga problema natin na kumisan yun yung blank mark ink sa ating puting papel na tinitignan natin lagi ay yung problema natin. Kaya nga ang kasabihan, kapag naglagay ka ng ink o meron kang dot, kahit na dot ng pentel pen na anong point yung pinakamalaki, pag pinakita mo, nakikita mo sa bond paper, black dot. Hindi niya nakita yung buong white bond paper. Ganito ang Christians. O ganito ang pangkaraniwang tao. Lagi nilang nakikita ang problema. Pero dito sa binasa natin, ay sinabi nilang, what is 430 years? Ngunit kami niligtas ng Diyos. Again, remembering God's covenant, ang pagpapaalala ng tipan ng Diyos sa atin na kanyang mga anak ay magbibigay ng kagalakan sa atin. It will also teach us to be contented sa ating kasalukuyang pinagdadaanan ngayon. At lalo tayong tuturuan manatili hanggang wakas. Kay ganda sigurong marinig na mga pamilyang iyong iniwan na kapag ka ikaw ay pinaglalamayan na si brother o si sister so-and-so na ito na kasama natin sa church, kung meron kaming isang bagay na masasabi hanggang wakas, siya ay kumapit at nagtiwala sa Diyos. O maaring ganito, ups and down ng buhay. And sabi ko nga welcome sa buhay Kristiyano. Pero ang naging resulta ay ang katapatan ng anak ng Diyos sa Diyos. Patandaan niyo si Joseph. Si Joseph, bata pa lamang, ay nakakita na siya ng
vision ng lahat ng kanyang mga kapatid o yung harvest ng kanyang mga kapatid ay yumuyukod kay Joseph. At ang paliwanag ay siya ay magiging leader. Siya ay bata. Kaya dito na nagsimula ang tampuhan ng mga magkakapatid dahil ang mga nakakatanda ay sasamba o kaya hindi sasamba kundi maglilingkod, magiging servant mo kami. Ngayon, ito'y pangako kay Joseph, kung tama ang aking bilang, at the age of 17 years old. Dala-dala niya yung ang inaalala niya ay siya'y itataas. At pagkatapos, nakita niya ang kanyang sarili na nasa Egypt, hindi lamang slave ni Potiphar, kundi siya ay naging bilanggo at nakalimutan. Ito ang sabi sa scripture. Ngayon, kung ang inaalala niya ay, yung mga kuya ko ay maglilingkod sa akin, paano pa sila maglilingkod sa akin? Nasa malayo na akong lugar. Ako'y bilanggo pa. At ang sabi sa scripture, and he was forgotten. Wala na siya. Yun ang akala niya. Iba ang plano ng Diyos. Kaya, kapag naaalala natin ang historical development at progressive revelation ng Scripture kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng Israelita, at kung tayo ay magkakaroon ng meditation, ay maaaring masabi natin, hindi pa tapos ang kwento ng buhay ko. At hanggang may hininga, hindi ako mawawala ng pag-asa. Kung kaya't, ito'y makapagtuturo sa akin ng pananatili. And I will persevere by the grace of God hanggang wakas. At ako'y makakapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Bago namatay si Joseph, siya ay nagbigay ng mga tagubilin niya na sinasabi niya na huwag tumalikod ang bayang Israel sapagkat kayo'y bayan ng Diyos. Kayo'y maging matapat at hindi kayo pababayaan ng Diyos. Bakit nasabi ito ni Jose? Sapagkat naranasan niya ang katapatan ng Diyos. Nakita niyo kung minsan kung bakit nag-aaway-away ang mga Christians sa mga petty issues ay dahil sa mga pangyayari sa present petty issues. Na para bang ito na ang katapusan ng mundo at wala nang bukas pa, nakikilos ang Diyos na upang siya ay maluwalhati sa ating kalagitnaan. At ito ang maituturo sa atin ng Psalm 105. At ang kanyang rehearsal ay nagsimula kay Abraham ang pangako ng Diyos, katunayan ng ginamit na salita ay hindi lamang pangako, promise ay maaaring matawag nating ay magaang na salita. Pero ang ginamit ay tipan, covenant. Ito'y nagsimula sa tipan ng Diyos kay Abraham at hanggang sa sila ay nakadating sa Kanaan, sa Promised Land. At kung gaano kahabang panahon ang ating binibilang, ay dagdag natin yung 430 years na sila ay bilanggo. At idagdag natin ang paglalakbay ng mga tinatawag natin patriarchs hanggang sa sila ay umabot sa Canaan sa leadership ni Joshua. Ang Diyos ay nagbigay ng tipan. At ito ay kinekwentong tipan ng Diyos kay Abraham. What is a covenant? Ano ba ang tipan? Unang-una,
a covenant is a guaranteed commitment. Hindi lamang itong pangako. Hindi yung katulad nating pangako na nababali. Diba? Ilang beses na ba kayong nangako hindi nyo tinupad? Pero ito ay divine covenant. At kapag ka mayroong tipan, mayroong dalawang partido. Two parties make commitments to one another. At kadalasan, ang covenant ay makikitaan natin na dahil mayroong commitment ito, and their commitments are often summed up in, I will, gagawin ko ito, at dahil dalawa kayong partido, ang isang partido ay gagawin ko rin naman ito. And so, nandun yung I will and you will na mga pananalita. At marami tayo makikitang different covenants sa Old Testament. Kung kaya't mainam na magkaroon tayo ng proper and correct understanding ng covenant theology ng ating pinangahawakang Confession of Faith. Ngunit, dito sa kabanatang ito, ang tipan na binabanggit ay ang tipan ng Diyos kay Abraham. At dito sa pangyayaring ito, ay nagsimula ito sa Genesis chapter 15 nang pinatulog ng Diyos si Abraham. At pagkatapos ay mayroong smoking fire pot at mayroong blazing torch na dumaan sa gitna ng mga pinatay na mga animals, carcasses of animals. In fact, pag tinawag natin covenant, it is a formal ceremony. At dito ay makikita natin ang covenant na mayroong hinati ang mga hayop. Bakit hinati? Ang isa ay para sa isa at ang isa ay para sa isa. At dito sa Genesis 15, nung pinatay ito ni Abraham at pagkatapos noon ay siya'y natulog. Bakit siya natulog? May pinagawa ang Diyos sa kanya. Bakit siya natulog? Ang Diyos ang nagpatulog sa kanya. At ang sabi dito ay, matapos noon ay mayroong dumaan na smoking fire pot and a blazing fire torch that passed between the divided carcasses of animals. Ito yung covenant ceremony. So, para sa akin, ay hindi lamang ito plain, simple promise. Ito ay seryosong tipan. At ito ang binigay, at ito ang pinapaalala dito sa Psalm 105, alalahanin ninyo ang mga kamangha-manghang gawa ng Diyos. Alalahanin ninyo na kung bakit kahit sa haba ng panahon na dumaan simula kay Abraham, ay narating ninyo ang promised land. Kahit ng mga pasaway, mga Israelita, narating pa rin nila ang promised land. Dahil sa covenant ng Diyos kay Abraham. Ano ang binigay na covenant ng Diyos kay Abraham? Napararamihin ng Diyos ang kanyang lahi. Sa Genesis 15, pag tinignan natin ang simulaing ito, at kapag sinubaybayan natin ang buhay ni Abraham, si Abraham ba ay naging obedient, 100% full submissive sa kalooban ng Diyos? Hindi. Nung sila ay patungo sa kaharian ni Abimelech, at laging sinasabi ito ni Abraham sa kanyang asawa. Ano yung sinasabi ni Abraham sa kanyang asawang si Sarah? Sabi mo, magkapatid tayo. Dahil ang description kay Sarah, isa siyang napakagandang babae.
alam ni Abram pa ang pangalan, pero hayaan nyo nang gamitin kong Abraham, na pag pinagnasahan si Sarah, ay kailangan patayin si Abraham. Kaya't nung sila ay dumating kay Abimelech, ito ang sinabi niya, kay Abimelech na hari, kapatid ko siya. At dahil maganda si Sarah, kinuha siya ni Abimelech. Pero bago magkaroon ng sexual na relasyon, ang hari, alam niyo naman ang utos ng hari, hindi nababali, kasabihan, kinausap siya ng Diyos sa panaginip. At sinabing, huwag mong gagalawin ang babaeng yan. Alam niyo ba ang tinawag sa Genesis 15? Dito tinawag si Abraham na prophet dahil si Abraham ay aking propeta. Oy, propetang nagsisinungaling. Pero ginawa ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham kahit na makikitaan natin siya ng kahinaan. Dahil ang tipan na binigay ng Diyos kay Abraham was a unilateral covenant. Ang ibig sabihin, ako ay nangako sa iyo at gagawin ko ito, magiging marami ang iyong anak. Ito ang pangako o tipan ng Diyos. In Genesis 15, know for certain that your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated 400 years. Hindi pa nangyayari ito. But I will punish the nation they deserve as slaves. But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out with great possession. At ang tipan na binigay ng Diyos kay Abraham ay dadami ang iyong salinlahi. At sa iyong salinlahi ay magkakaroon ka ng mga hari. At sa iyong binhi ay merong isang magiging blessing sa lahat ng bansa. And ang iyong salinlahing dadami at magiging hari, and you will possess the land. At ang huling karugtong dito ay merong kang lahi na magiging pagpapala ng buong mundo. Ito ba'y naganap? Opo. Si Abraham, kahit na gumawa na ng kanyang man's effort kay Hagar, pero hindi ito ang tipan ng Diyos. Na kay Sarah, na isang baog na asawa, at ito ay kay Isaac. At pagkatapos kay Isaac, ay kay Jacob. At pagkatapos, nang sila'y dumami, saan sila dumami ng napakarami? Nang sila'y nasa Egypt. Katunayan ng kanilang pagdami, dito natakot ang Pharaoh at ang mga Egyptians dahil mas makapangyarihan pa sila ngayon kaysa sa mga Egyptians kung kaya trinato silang slaves. At sila'y inilabas. Kung makikita ninyo ang tipan ng Diyos na ito kay Abraham, ay nangyari hindi dahil sa katapatan nila, kundi dahil sa pangako at kapangyarihan at tipan ng Diyos. Kung bakit mayroong dalawang karkas o hinati na mga hayop at dumaan ng apoy, ang ibig sabihin nun, mangyari sa akin ang katulad na nangyari sa mga hayop na ito na kinatay kung hindi ko tutuparin ang aking tipan sa iyo. At ito ang sinasabi ng Diyos kay Abraham. Of course, may tungkulin ang mga lahi ni Abraham at nasaan ang tungkulin nila. At makikita natin ng pagdating ni Moses nang binigay ang Ten Commandments o ang moral law, nang sinabi ng Diyos, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. At ang tugon ng mga tao ay, you will be our God. Yan ay maliwanag na muling tipan. Bagamat masasabi natin that it was a unilateral covenant, meaning that God alone
set the terms and that He promises fulfillment apart from the faithfulness or lack of faithfulness of His people, pero hindi nangangahulugang exempted na ang mga Israelita na huwag sumunod sa Diyos. Makikita natin sa Old Testament, if you will obey my commandments, may blessing kayo. But if you will disobey my commandments, meron kayong sumpa. At iyan ay kabilang sa tinatawag nating the Old Covenant. Ang Old Covenant, ang matandang tipan, ay naroong sila ay iingatan ng Diyos. At ang tipan na binigay ng Diyos kay Abraham, alam nyo, hindi salvation. Kuminsan nakakala natin ang Abrahamic Covenant ay binigay ng Diyos kay Abraham na lahat sila ay maliligtas. At nakita naman natin paanong ligtas ang mga Israelita. Mga murmurers nga sila. In spite na nakita na nila ang kagilagilalas na kapangyarihan ng Diyos, and yet they complain. Hindi mga anak ng Diyos ito. Sila'y kinain ng lupa. Sila'y tinuklaw ng ahas. At hindi sila nakapasok sa promised land. Bakit? Because they disobeyed God. Ang nakapasok lamang sa promised land ay ang next generation, at ito ang henerasyon ni Joshua. At paano sila nakapasok sa promised land? All they have to do is obey the commandment of God. Ang hindi nakikita ng karamihan, akala nila yung tipan ng Diyos kay Abraham ay kaligtasan ng lahat ng salin-lahi ni Abraham. Hindi. Ang tipan ng Diyos kay Abraham, unang-una, dadami ang iyong salin-lahi. Nangyari ito. Ikalawang tipan ng Diyos kay Abraham, sa salin-lahi mo magkakaroon ng hari. Nangyari ito. At sa iyong salin-lahi ay meron kang hari na magiging magpakailan paman ng kanyang kaharian at magiging blessing ng buong bansa. Hindi si David yun. Hindi yun si Solomon. Sino yung hari na lahi ni Abraham that would be a blessing to all nations? Si Jesus Christ. Kaya nga ang sigaw sa kanya nung sa kanyang public ministry, the King of Kings or the Son of David. At pagdating sa Book of Revelation, siya na ang King of Kings and Lord of Lords. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Israelita ay umabot sa promised land. Hindi dahil sa kanilang pagiging relihiyoso, kundi dahil sa tipan ng Diyos kay Abraham. It was an earthly promise. Ito ay covenant ng Diyos at yan ay nakatuon sa kanyang mga lahi, magiging mga hari, at yung promised land. Si Abraham ay naligtas sa pamamagitan ng pagsampalataya niya sa sinabi ng Diyos. Kahit na siya ay matanda na, kahit na ang kanyang asawa ay baog, nung sinabi ng Diyos, tignan mo ang kalangitan. Kung kaya mong bilangin, ganyang karami ang iyong magiging lahi. Kung kaya mong bilangin ang buhangin, ang butil ng buhangin, ganyan karami ang iyong magiging lahi. Kahit na matanda na si Abraham, baog pa ang kanyang asawa, and yet Abraham believed God. And it was accredited to him as righteousness. Ang kaligtasan ni Abraham ay ang pagsampalataya sa Diyos. Ang mga Israelita na lahi ni Abraham, ang kanilang kaligtasan ay ang pagsampalataya rin sa Diyos. Nung ang kamandag ng ahas ay nasa kanilang mga katawan at may mga nangamatay na, ang utos ng Diyos kay Moises gumawa ng isang wangis ng ahas na gawa sa tanso. Ang gagawin lamang ng mga Israelita, tumingin sa tansong ahas. At ang tumingin ay naligtas. Ano yun? Ang pananampalataya ay wala kang ginawa.
ang pananampalataya ay ibinigay mo at pinagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos. Anong medisina ang meron ng pagtingin? Alam natin, ang medisina ay kinakailangan pumasok sa iyong katawan. And that is faith. Kaya makikita na natin, maging sa Old Testament, Old Covenant, nandun na yung principle ng faith. Kahit na ikaw ay patungo na, maaring nararamdaman mo na hindi ka na makahinga, ang mga muscles mo ay naninigas na dahil sa kamandag nitong venomous snake, all you have to do is trust the Word of God. Kaya ito ang kanilang sinasariwa. At pagdating sa verse 42, sapagkat naalala niya ang kanyang banal na salita at si Abraham na kanyang lingkod at kanyang inilabas na may kagalakan ng kanyang bayan at ang kanyang hinirang na may pag-aawitan. At ibinigay niya sa kanila ang mga lupain ng mga bansa. Paano tayo makaka-relate dito sa 105 Psalm? Tayo ay hindi nasa ilalim ng tipan ni Abraham dahil ang tipan ng Diyos kay Abraham ay kanilang mapoposes ang lupa na ipinangako ng Diyos kay Abraham nung sinabi niyang, lisanin mo ang iyong bayan and I will give you a land flowing with milk and honey. Ngunit, ang ating tipan ay nasa ilalim ng dahil sa isang anak, lahi ni Abraham, na si Jesucristo, ay dito pumasok ang isang the new and everlasting covenant, ang bagong tipan. Ito yung ipinangako ni Jeremias sa matandang tipan na ang Diyos ang gagawa ng bagong tipan na ito. At nais kong basahin sa ating kalagitnaan ang tipan na ito. Narito ang sabi sa Jeremiah chapter 31 verse 31. Narito ang mga araw ay dumating o dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda. Ngayon, si Jeremiah ay nasa ilalim ng Old Covenant. Si Jeremiah ay nasa Old Testament. Ngayon, tingnan nyo ang verb usage nito, na ito ay hindi pa nangyayari itong bagong tipan na ito. Ito ay futuristic. Ito ay mangyayari pa lamang. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon. Tingnan nyo, dumarating, sabi ng Panginoon, at na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda, ni hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno na kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kanilang sinira, bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Anong tipan ang tinutukoy? Abrahamic Covenant? Yung tipan sa Sinai? Davidic, ang tipan niya kay David, Davidic Covenant, lahat yan ay sinira ng mga Israelita. Kung kaya't sinasabi ng Panginoon na siya ay gagawa ng bagong tipan. Verse 33, ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, pagkatapos ng matandang tipan, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban. At aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi na tuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat
mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, sabi ng Panginoon. Ito ang bagong tipan. Ito yung sinabi ng Panginoong Jesucristo nung tinalaga niya ang Lord's Supper, na sinabi niyang, "This is the new and everlasting covenant for the forgiveness of your sins." Ito ang malaking pagkakaiba sa matandang tipan, dahil sa bagong tipan, alam niyo ang pinagkaiba? Sa matandang tipan, meron silang tagapagturo. Hindi lahat alam ang salita ng Diyos. Naroon ang mga Levita, naroon ang mga priest na sila nagtuturo sa mga Israelita. Katunayan, ang worship sa tabernakulo ng tinayo ni David, ang umaawit lamang at sumasamba doon ay ang mga pare. Ang mga Israelita ay nasa labas. Sa bagong tipan, alam niyo ang tawag sa lahat ng mga mananampalataya? Royal priesthood. Dahil ang lahat ng mga anak ng Diyos ay sasamba sa Kanya. Pangalawa, ang lahat ng mga anak ng Diyos, dahil pananahanan siya ng Holy Spirit, kaya makikilala ng totoong anak ng Diyos ang Panginoon. Ang totoong born again ay hindi tatalikod. Hindi siya magiging born agains. Dahil ang totoong born again ay pinananahanan ng Espiritu Santo. Ito ang nais kong sariwain natin, mga kapatid. Ang bagong tipan, ayon kay Prophet Jeremiah, ito'y ipinapahayag pa lamang ng Diyos ay hindi tayo iiwan. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban. Hindi lamang magigising ang ating konsyensya sa ating mga ginagawa. The very Ten Commandments, the moral law of God, ay talagang ilalagay sa ating panloob ng mga born again. Napansin nyo, iba ang conviction ng born again kapag ka gumagawa ng kasalanan, kaysa sa mga hindi born again na napalalampas nila ang kanilang ginagawang kasalanan. Bakit? Dahil mismong ang moral law ay nasa iyo. Nasa loob mo. Aking isusulat iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Makikilala nila ako. Magba-backslide ba? Pwede bang mag-backslide ang totoong born again? Maari. Pero ang totoong born again ay tatayo at magbabalik loob sa Diyos. At ito ang gusto kong alalahanin natin. At ito ang isang bagay kung bakit napakahalaga na tayo ay nagpa-partake ng Lord's Supper, ng bread and wine. Sapagkat whenever we partake of the bread and drink of the wine, ang pagpapaalala sa atin ay pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, ng panahon ni Jeremiah, ito ay future na kanyang sinasabi. At ngayon tayo, looking back as Christians, tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan. At sinabi rito, at hindi ko na alalahanin pa ang kanilang mga kasalanan. At kung ipinahayag na natin ang ating mga kasalanan sa ating Diyos, si Jesus ay namatay para sa atin. At kung pabalik-balik ang kasalanan natin, dalawa lang naman siguro ang dahilan kung bakit pabalik-balik itong bulong sa atin ng kasalanan o ating ginawa. Number one, baka hanggang ngayon ginagawa mo pa yung kasalanan. Kaya't patuloy na nagsasalita sa iyo ang iyong budhing malakas. At kung ito ay ikinonfess na natin at inihinto na natin at bumabalik pa rin, ang diablo na yon. Ang diablo ang mahilig mag-rewind. At ano ang ating motivation at encouragement at pagpapatuloy? Pinatawad na tayo sa lahat ng ating kasalanan. At ito ang kahalagahan
kung bakit sinasabi nating tayo ay namumuhay sa the new and everlasting covenant. Madadapa tayo, magkakasala tayo, mahuhulog tayo sa tukso dahil sa ating kahinaan. Kung dahil baka sa nasisilaw pa rin tayo doon sa mga dati nating ginagawa. Kaya kung minsan ay tumitikim-tikim tayo sa mga makamundong gawa na nung araw ay ating ginagawa. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ay isang anak ng Diyos, kung ikaw ay isang born again, tandaan mo, ikaw ay isang bagong nilalang. Nakalipas na ang iyong nakaraan. Everything is made new. Ikaw ay nasa ilalim ng bagong tipan. Binayaran ni Jesus ang iyong kasalanan. Pinatawad ka na sa lahat ng iyong mga kasalanan. Ito, sa ating patuloy na pagpapaalala, ito ang magbibigay sa atin ng kagalakan at ng perseverance na manatili sa Diyos hanggang sa huling hininga. Manalangin po tayo. Marami pong salamat, Panginoon. Maging sa Psalm 105, kami po ay pinapalalahanan ninyo ng inyong tipan na maaari po namin mapanghawakan ngayon. Bagamat ang nabanggit dito ay ang Abrahamic Covenant, ang tipan mo kay Abraham, na ang lahi ni Abraham ay kanilang matatanggap ang promised land na ibinigay mo kay Abraham. Ngunit kami ay mas higit pa ang aming pinangahawakan. Ang aming pinangahawakan ay ang kaligtasan po ng aming kaluluwa. And a day will come na kami rin ay makakaranas ng bagong langit at bagong lupa. At ito ay dahil sa inyong ibinigay ng bagong tipan. It was a unilateral covenant. Ang lahat ay inyong gawa. Kung kaya't naway, lalo naming makita ang kahalagahan at kagalakan kung ano ang ibig sabihin ng kami ay naligtas sa inyong biyaya lamang. Sa ngalan ni Jesus. Amen.